guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay 4 collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Forward, always forwards. Onward, always just. May energy mo ay nag-introspect. Ngayon ay nasa bahay mo lang ikaw, no? Na nag-isip-isip, o meron kang pinag-isipan ng malalim about sa sarili mo, tungkol sa iyo, kung ano yung mga plano mo sa buhay, kung ano next move mo, kung ano yung ma-pursue mo, kung ano yung may iniisip mo tungkol sa sarili mo na nagpapa-inspire sa iyo, mga ganun ba? And hindi ka na nahihirapan o nasasaktan ngayon o kung may sakit ka, parang naka-recover ka na sa sakit ba? O nagre-recover ka na ngayon sa sakit? Or kung may nangyaring ending or ending of a relationship, yung ganun ba? Nag-recover ka na or nagre-recover ka na. Ayan. Ano to? Death and reverse dito. Nagsisimula ng maging porsigido ka, na maging active ka, na meron ka ng i-pursue na goal, na nagiging positive na yung isip mo, naging positive ka na meron ka ng i-achieved o ma-achieve, no? O magsasucceed ka na sa mga ipupursue mo. Sumisimula din to ng success din yung chariot na to. Na para bang sa kabila ng parang may nagpapalito o kasi white and black, parang nalito ka kung ano piliin mo, kaliwa o kanan, o kung aling opportunity ang grab mo, ang i-pursue mo, kung ano yung direksyon mo sa buhay ba, gano'n, ay magsasucceed ka kasi porsigido ka and determined and positive sa kabila ng merong mga nagpapalito or parang hindi ka sure kung sa pipiliin mo ay magsasucceed ka. Parang ganun ba? Hindi ka sure, no? Pero porsigido ka lang talaga na i-push yan, na mag-take ng action. To go for what you want. Ano ang in-embody mo energy ngayon? The Sage. You are wise and you have a good judgment. May wisdom ka. Kasi sage yan eh. And you have a strong desire and determined ka and may focus ka sa goal mo. Kahit na may mga mandi-distract pa sa'yo, meron kasi talaga mga pwede mandi-distract sa'yo pag meron kang goal o meron kang gusto na marating sa buhay. Kasi maliban sa tao na umiiral yung inggit nila, no? Pag alam nila meron kang goal o kung meron kang pinupursue o alam nilang umaangat ka o aangat ka sa buhay,
meron pati mga hindi nakikita na pwedeng mag-restrict sa'yo, lalo na kung you're a threat, no, sa kanila. Ayan. So, ano pa? Ang situation mo ngayon. Stable. Kasi hindi ka na pinipisti ngayon. Hindi ka na nahihirapan ngayon, or hindi ka na dumadaan sa transformation, hindi ka na nasasaktan o pinipisti, pinipisti, parang may namimisti, or parang dumadaan sa tunnel, no? Recover ka na, o nakaalis ka na, no, sa ganung situation na parang pinipisti ka o dumadaan sa tunnel, sa masikip na tunnel o sa butas ng karayom. Yan. Stable ka na ngayon. Naging positive na yung mind mo. Meron ka ng manaisip na goal na like business or work or anything na i-pursue mo, kasi stable ka na ngayon. And secured. Kasi number 4 naman yun eh. O, hindi ka na nasasaktan, naka-recover ka na sa heartbreak. Kung nasaktan ka, naka-recover ka na ngayon sa heartbreak. And hindi ka na din maa-atake yung puso mo. Ma-atake yung puso mo or masaktan yung puso mo. Gizar siya, no? Kasi meron din naman talaga na ina-atake nila yung puso. Like witchcraft. O, yan yung number 1 na ina-atake, yung puso. Bakit? Kasi yun ang ano eh, yun yung ikakamatay ng tao pag ma-atake sa puso. Ganon, di ba? Yan yung tina-target ng mga mga witches. Yan, tutusok na ng karayom. Yan ang ulo, puso. Ganon yun eh. Alam ko kung ano yung mga inaano na, basta alam ko puso, kasi gusto na mamatay eh, yung biktima nila eh. So yun talaga ang target nila, puso. Kaya nga pag kinukulam ka o ginagawan ka ng witchcraft, diba, yung puso mo kumikirot-kirot, masakit, yan. Sino ka-experience niyan? Palagi, hindi lang minsan. Kasi tinutusok nila ng karayom. So ano pa, init. And then, sino ang darating sa'yo na person? Kasi yun lang naman ang inaabangan niya, love life, no? Kung sino ang mag-pursue sa inyo. The Fool. Itong person na risk taker, na magte-take ng leap of faith, na hindi natatakot or fearless, no? Kung may fear, may less lang, no? Fearless, o halos walang takot, di ba? Na mag-take ng risk, makipagsapalaran. Yan. Upright pa tong King of Pentacles. Si King of Pentacles, yan ang mag-take ng risk sa'yo, yan ang mag-pursue sa'yo. Ano ang goal ni King of Pentacles or ni The Fool na yan? Bakit siya mag-risk sa'yo, or bakit kanya i-pursue? Ang mapa-in-love ka? Kasi in reverse na siya, yeah. Mapa-in-love ka. Lumambot yung puso mo sa kanya. Ibaba mo yung boundary mo sa kanya. Ipaglaban mo din siya.
ang ipaglaban mo siya kasi clarify by 5 months, actually clarification lang naman yan. Ang ma-in love ka sa kanya kasi in reverse yan, no? Yung King of Swords. Yung hindi maging matigas yung puso mo sa kanya, kundi ma-in love ka sa kanya. Yun ang gusto niya. Yun ang goal niya. So ano ang feelings ni the Fool or ni King of Pentacles na to sa'yo? Ay guys, Two of Cups talaga, oh. Yung merong chemistry sa inyo, talagang gusto niya ng union, mag-reconcile sa'yo. Yun ang kanyang dinidesire, yung goal niya, yung nais na mayari sa inyo, ma-unite kayo, maging partner ka, magkaroon ng balance sa inyo, yan. Anong iniisip ngayon ni the Fool or ni King of Pentacles na to sa'yo? Mag-take na siya ng action talaga. Wala na pa tumpik-tumpik pa. Wala pa ligoy-ligoy, no? Yan. Oh? Ang mag-take ng action na sa'yo. Bakit? Bakit siya mag-take ng action? Gusto niya maging partner ka eh. Gusto niya maging kapareha ka. Gusto niyang may makasama sa buhay. Para balance. Kailangan niya na ng partner sa buhay. Kailangan niya na someone in life na makarely siya. No? Na may magmahal sa kanya. May mamahalin siya. Yan. Nagiging positive to. Excited na mag-umpisa ng mag-take ng action sa'yo, na mag-umpisa ng journey with you, no? Na mag-umpisa ng buhay kasama ka, mga ganun eh, nasa isipan niya, na to start to pursue you, yan, para maging partner ka na niya. Ano bang mga iniisip ni the Fool na yan, or ni King of Pentacles na yan? Kasama ka. Ano iniisip niya? Buhay. Tower. Ayan, yung ganyang buhay na parang sa Rapunzel, oh. Rapunzel to, oh. Yung tower dito, may buhok ni Rapunzel, oh. Na manirahan kayo sa place na tago. Hindi pwedeng pumunta iba. Ang iba doon. Ano ba yung hindi pwede pumunta? Ibang tao. Ibang tao ba? Ibang tao. Hindi pwedeng pumunta ang ibang tao. Bakit? Ano yun? Itatago ka niya? Parang si Rapunzel, ay tatago ka niya. Bakit kanya itatago? Yun ang iniisip niya yun. Itatago ka niya, no? Hindi pwedeng pumunta ang ibang tao. Bakit kanya itatago? Anong naisip niya? Bakit kailangan kanya itago? Kasi mahal ka niya. Mahal ka? Dahil sa mahal ka? Hindi. Dahil sa maging emotional siya pag inagaw ka ng iba. Oo. Kasi maging emotional siya. Sobrang masasaktan siya. Siyempre, maging emotional, no? Pag inagaw ka ng iba, pag iba ang nakatuluyan mo, pag inagaw ka ng iba, may pagka-seloso. Maganon siya. Ayaw niya maagaw ka ng iba. Parang bang obsession. Parang obsession. Obsessed ba yan si the Fool na or si the King of Pentacles na yan sa'yo? Obsessed ka siya. Kaya ganon siya mag-isip. Bakit yung parang sinasakal ka? Dahil sa obsession niya. Ano ba yan? Bahay ba yung pagtataguan niya sa'yo? Bahay? Bahay. Siguro bahay niya. Magpagawa siya ng bahay. Hindi siya tower talaga, no? Kundi bahay yan. Na doon ka niya itago. Walang pwedeng makapunta sa bahay na yan. Kasi
Ayun, yung maaga ko ng iba. Baka magustuhan ka ng iba. Bakit? Talagang nagagandahan o nagagupuhan niya sa'yo si King of Pentacles o si The Fool na yan? Hindi naman. Ano yung nagka-trauma ba yan? Nagka-trauma sa love life na inagaw yung karelasyon niya o ikaw o may inagaw sa kanya yung iba. Nagka-trauma pala to, may nawala sa kanya. Pwedeng ikaw o iba o mga ano na kinuha sa kanya ba, inagaw. Kaya naging ganyan siya. Doon yung nagsisimula eh. Parang nagkaroon ng disorder. Ano ba, may disorder ba yan si King of Pentacles? Baka may disorder yan siya. Meron siyang disorder. Kaya ganyan siya mag-isip. Disorder. May disorder siya, guys. Kaya ganyan siya. Ginagayuma ka kasi obsessed daw yan sa'yo. Ibig sabihin, patay na patay siya sa'yo. Hindi naman. Ano lang, baliw na yan sa'yo si King of Pentacles. O si The Fool na yan. Ayun, baliw na baliw siya sa'yo. Yun, baliw na baliw siya sa'yo. Yun ang isang term pa. Kaya niya bang pumatay ng tao para sa'yo? King of Pentacles? Kasi baliw na nga eh. Oh. May disorder siya, guys. Oh my gosh, clarified by the devil po. To the point na na-obsessed na. Oh my gosh. Ano pa? Gusto sabihin naman ni King of Pentacles on the Fool yan sa'yo. Ace of Pentacles in reverse. In reverse. Hindi daw siya nakapag-offer sa'yo ng ito. Dahil napuno siya ng baggage, negativity, maraming problema, responsibility, any baggage or negativity or resentment, or negativity from others, sinindan siya? Hindi. Dahil sa trauma niya, sa mga experience in life, dahil sa trauma niya, dahil sa experience in life, may nawala sa kanya, may kinuha sa kanya kasi. Kaya ganyan na ngayon mag-isip. Nagkaroon ng disorder, baka ano yan, sociopath na siya, sociopath. Sociopath, no? Diyan, nagsisimula yung ganyang mga disorder. Naging sociopath siya. Alam mo yung sociopath? Search nyo na lang pala sociopath. Kasi yan sa mental disorder. 4 yan. Kasama yan sa dark triad. Psychopath, sociopath, Machiavellinian o Machiavellinianism. Machiavellinian. Tawagin lang. Narcissistic o narcissism. Yan. 4 yan eh. Yung nabilong sa dark triad. Pero yung worst dyan, psychopathy. Anong buhay naman ang ibigay niya sa'yo pagka nagsama kayong dalawa? Tingnan natin kung matino kay utak niya. Stable. Yung hindi ka paalis-alis. Oo, manatili ka lang doon sa bahay niyo. O payagan ka na niya ba na aalis kung gusto mo umalis.
Kunwari, mamasyal, shopping, syempre, alangan naman doon ka na lang palagi, no? Kailangan mo din mamasyal-masyal, no? Papayagan ka ba niya? Depende. Oo, pero limitado yan pagka ganyan. Hindi, oh, palang ba to, upright ba yan? Papayagan ka naman niya, pero parang may doubt pa. Parang ganon. Parang hindi siya sure. Siguro minsan hindi kanya papayagan. Parang ganun ba? Parang ang gusto niya minsan lang. Ganun, minsan. Minsan lang. Yun ang gusto niya. Minsan lang. Talagang pantay sarado ka niyan. Sa personal disorder kasi. Psychopath. Sociopath siya. Sociopathy. Kasi yung disorder niya galing sa trauma. Yun ang pinagmulan ng disorder na sociopathy. Kung tawagin, na naging sociopath ang isang tao dahil sa trauma na experience. Lalo kung yung trauma na yun ay galing simula pa ng pagkabata niya. Doon nagmula yun, doon nag-umpisa yung disorder na yun. Iba naman yung psychopath. Yung psychopath naman ay hereditary yan siya. O inborn. Wala na talagang empathy yung mga sociopath, yung psychopath na yan. Yung sociopath, may empathy pa yan at may konsensya. Pero, konti lang. Very little. Yung psychopath, wala na talaga ang konsensya yan. Wala na talagang awa yun sila. Kaya nalaman ko na sociopath siya. Dahil may trauma. Doon nagmula yung disorder niya. Sa trauma. Nagka-trauma siya. May nawala sa kanya. Importante sa kanya. Kinuha ng iba. O inagaw ng iba. Inakaw ng iba. Ganun. Kinuha ng iba na sa pilitan na kinuha sa kanya. Yan. Salbahe kasi ibang tao. Manguha sila ng hindi sa kanila. Kaya ganyan na yung kanyang pag-uutak. Yan. Yun ang sabihin niya sa'yo. Tuloy-tuloy palagi na doon ka lang manatili sa bahay na yan. Basta naman pagka-manipulative, hindi naman. O kaya ay hindi niya naman sabihin. Pero pagsabihan ka niya na doon ka lang. Pagsabihan ka lang niya na doon ka lang sa bahay na yun. Pero kung gusto mo naman mamasyal, may puntan ka, ay papayagan ka naman niya. Pero siguro makasunod siya, no? Bantayan ka niya. Bantay sarado ko dyan. Tao na yan. Pagkaganyan. Maging buhay mo. Exactly maging buhay mo. Kasama siya. Kung nagsama na kayo. The King of Pentacles na yan. Only the Fool na yan. Then, coffin. Para kang nakakulong sa coffin. Kasi may disorder yan. Yan ang maging buhay mo kasama siya. Parang ikulong ka niya sa bahay. Hindi. Parang, restricted palagi. Bantay sarado niya. Ganon yung coffin dyan. Four of Pentacles.
Wala kang kalayaan sa taong yan. Na takot kasi siya mawala ka sa kanya. Kasi may nawala na din sa kanya yan. Ikaw man o iba o ano man nawala sa kanya. Takot siyang mawala eh. Mawala ka eh. Kaya para kang nakakulong sa hawla. Para kang nakakulong sa hawla. O the tower na naman, o clarified by the tower. Para kang nakakulong sa hawla. Masyado kang ma-pressure dyan for sure. Mapi-pressure ka ba yan? Panasama. Ne? Pag nagsama kayo, pag nag-reunite kayo, o pag yan ang nakasama mo, masyado ka ma-pressure. Possessive siya. Covetous sa'yo. May disorder yan eh. Mahirap yung pakasamaan kasi may disorder, guys. And you know what? Malalaman nyo din yung tao may disorder o mga mental disorder. Kasi may mga addictions sila, may mga bisyo. Diyan din, no? Basta may mga addiction yan, kahit ibasahin nyo pa. Para bang toxic yung buhay nila. O ano may addiction nila. Meron namang wala namang addiction, pero kadalasan may addiction yan sila. O may bisyo talaga. Alcohol o drugs o ano. Basta ganun. Yan. Wala yan silang control sa sarili nila eh. Tsaka pag sa manipulative, callous. Yan. They often lie. Capable of lying and lying and lying. Yung capable sila na magsinungaling. Ganon. Yun na may mga disorder. Yan. Ano pa ang maging buhay mo kasama si The Fool na yan or King of Pentacles na yan? Again, ang kasama mo. Umpisa ka ng relationship. Palagi ka niya susuyuin. Palagi ka niya susuyuin. Na ano, na makipagtalik sa'yo. Pag magkasama na kayo di ba? Na makipagtalik sa'yo. Palagi ka niya susuyuin na makipagtalik sa'yo. Okay lang yun kung gusto mo naman. Kung ma-enjoy mo naman. Kung masarapan ka naman, di ba? Lalo kung mahilig ka. O, di ba? Meron kasi tao mahilig talaga. No? Babae o lalaki. Basta mayroon talaga na malakas yung kanilang libido kung magagano. Meron naman na ang gusto ay minsan lang. Yan. Meron ganon, no? Iba-iba kasi ang tao. So, yan. Meron naman na gusto maya-maya, babay. Ano yan? Maya-maya ka ba niya suyuin? Maya-maya daw. Maya-maya ka daw niya suyuin, ha? Na makipagtalik sa'yo. Pag magsama kayong dalawa, mahilig to. Mahilig to si King of Pentacles. Bagay niyan, mahilig ka din. Yan. Ganyan ang dapat i-pair sa kanya. Mahilig sa may pagtalik. Mas lalo lalalim yung inyong connection, love, sa isa't isa. Kapag pero kayo na gusto nyo ginagawa nyo, di ba? Ginagawa nyo yan, madalas. Pero, kung maya-maya na lang ay parang okay lang yung kung bago pa lang kayo, pero kung depende kasi sa tao eh. Minsan ay ayaw din, di ba? Minsan ay gusto. So, nasa inyo naman yan.
Basta panay suyo to sa'yo na magtalik kayo. Ganun, maya-maya daw, maya-maya. Ganun, palagi kanyang suyuin na mag-ano kayo, aham-aham. Aham-aham na lang. Ano bang gusto niya sabihin sa'yo? Ni King of Pentacles na yan. You speak to me through music. Lalo kung masarap ka. Masarap. Masarap talaga. Ganun naman talaga eh. Masarap naman talaga yan eh. Yung ano eh. Sino naka-experience yan? Kasi ako may asawa na ako. Ay nasasabi ko ganyan. Masarap naman talaga yan eh. Diba? O, lalo kung masarap ka, o, diba? Maya-maya lang hiling niya sa'yo. Maya-maya lang yung hingi niya sa'yo. Mag-ano naman tayo. Oh, you speak. Okay lang yan kung partner mo, diba? Huwag naman pa iba-iba. Kung partner naman kayo eh, diba? Pero kung sakali na yan, ayaw mo, no? Pare ay wala ka sa mood, no? Dapat respeto na yan. Ganun lang yun. Oh. So, yan. Parang ka daw nasasalita sa kanya through music. Yan. You speak to me through music. Yun yung sinasabi niya. Hot pa yan si King of Pentacles o si The Fool na yan. Hot. Hot daw yan. Hot. Spicy noodles. O spicy. Di ba? Spicy. May sipa. O ano ang gusto sabihin sa'yo ng King of Pentacles or ni? Pero ano to, hardworking na person to. Stable, secure na yun financially pag mga ganyan. Kasi may King of Pentacles energy. Ano gusto sabihin sa'yo ni The Fool na yun o si King of Pentacles na yan? Ano gusto niya sabihin sa'yo? On fire siya. Very positive, very aggressive. Talagang attracted siya sa'yo. Talagang gustong-gusto kanyang i-persona, no? Na mag-take na siya ng action. Oh, so hopefully, hindi siya ma-block yung path niya, no? Kahit na may tingnan niyo, may gustong humarang sa kanya. Kahit may mga superior na gustong harangan siya. Meron. Basta may goal ka nga, may mga gustong mangharang siya. Kaya nga yung iba. Di ba? Hindi na nila sinasabi, hindi na nila kinukwento yung mga goal nila sa iba. Kasi nakapag-inita ng iba. Sus. Ito. Kung may gagawin sila, kung may pupuntahan sila, may applyan sila ng work, o may open sila negosyo, kung ano man yung person nila, hindi na sila nagsasalita, hindi na sila nagkukwento kasi nga, pablock ka na ng iba, harangan na ng iba, o kaya i-wish nila, o kaya ay kung ano pa, gagawa nila ng spell, o ano, para ma-block yung path mo, yung way mo, basta para hadlangan ka, diba? 5 wands in reverse. Wala daw makaharang dito kay King of Pentacles o kay The Fool na yan. Wala daw. Wala makapansyali siya. Prosigido siya. Kasi obsessed na nga eh. Talagang baliw na siya sa'yo eh. Hindi na yung mapigilan. Upright ba tong the moon? Palang pa yan eh. In reverse o see, hindi nga mapigilan, hindi magawa ng scheme and deceit to. Hindi mapigilan ng mga scheme and deceit to. Hindi nila mablakan to kasi may focus to. Yung focus nyo sa'yo eh. So yan, madami ba attracted sa'yo para kung ayaw mo dyan kasi may disorder o sociopath siya. Tingnan natin kung meron bang mga person na attracted sa'yo. Wala. May mga person bang patay na patay sa'yo? Tingnan natin. Wala. Ano pa ba? May mga person bang gusto ka pangasawa? Tingnan natin.
Meron. Yung gusto ko mapangasawa. So, yan. So, ito na lamang, guys. Maliban kay King of Pentacles o kay Fool na yan. May mag-pursue pa ba sa yung iba? Pwede. Pwede pa to. The lovers ko. Pwede. Pwede may iba pa. Kaso lang, papatayin ni King of Pentacles. Papatayin ni King of Pentacles daw. Wala yung susupat yun eh. Sa'yo na ito na lamang guys. For ko lang sa